So yung mga grandmother natin, Happy Mother's Day. Mother na, grandmother pa. Why I'm saying this one in the context of you are blessed. Dahil hindi naman lahat po na nagkaroon ng anak ay nakita ang mga apo. Nauna pa sa kanilang tinadhanang apo. Kaya congratulations and happy. You deserve na kayo ay batiin. And of course today, let me remind you also tomorrow is an election day. Mamaya tatakas ako at kasi 9 to 12 dapat ay makakuha na ako ng election paraphernalia sa convention kasi uupo ang inyong lingkod bilang electoral board sa aking cluster. So I have 790 na mga butante kaya mamaya I'll be leaving then ihahanda para sa kaayusan ng election bukas. When it comes to piliin o pagpili ng inyong iboboto, I understand and I believe that we have same God and same Spirit, but I know that you have also you have the capacity to think and to choose kung sino sila. Kaya malaya po tayo, no? But whatever happens sa inyong pipiliin, no? Tatawanan na lang natin pag may mali man sa pinipili natin o nagkamali man ang pinili natin, ngingiti na lang tayo sa huli at itsasalin sa ating sarili na ipanalangin sila. Kasi minsan din naman tayo nagkakamali pagdating sa pinili. No, kasi yun naman ang ating mga puso. But again, in Emmanuel Christian Church, we are not promoting black voting. Meaning, ito lang iboboto natin. No, it's not. No, malaya tayo sa bawat isa. Kaya pumili at ipanalangin ninyo bago kayo pumili. Okay? Isa lang ang hindi natin mapili, ang mga ina. Tama? Kung ako papiliin, gusto ko mamili ng mayaman na ina. Diba? Yung perfect, tanging ina. Pero hindi talaga natin mapili yon. Diba? Kung tatanungin natin ang bawat isa, yung mga bata na biktima ng abandonment, pipili sila ng mga magagandang ina. So, papiliin ko yung maganda na. Diba? Maganda na, mabait pa, mayaman pa. 3 M. Maganda, mabait, mayaman. Kaya lang hindi Hindi tayo nakakapili. Kung nakakapili tayo ng leaders, that's our opportunity. But, sa ating mga magulang at sa ating mga ina, hindi tayo ang namimili. That is our privilege. And today, let us have our reflection sa mga ina bilang pagpaparangal sa kanila, no? Sa kanilang araw ng parangal sa kanila, hindi dahil sila ay kapalit ng karangalan ng Diyos, kundi ipinagkaloob ng Diyos sila upang parangalan din natin kung gaano sila kahalaga sa ating lipunan. Ang mga ina ay may pinakamahalagang ginagampanan sa bawat henerasyon. Mula pa kay Eva sa lumang tipan hanggang sa mga ina sa bagong tipan. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 1 verse 1 to 17, yan po ay genealogy o yung ano bang genealogy sa Tagalog? Yung listahan kung saan nagmula si Jesus. Di ba? Bahagi doon ay mga babae. Sabi nga sa 17, sa makatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. So kung titingnan natin the Old Testament, no, kay Abraham 14 generation, David hanggang sa kanilang captivity ay 14 generations, hanggang sa pagkabihag nila to Christ ay 14 generations. Pero alam niyo po ba kung sino
at ano ang mga role ng mga kababaihan at mga ina is to preserve that generation. Kaya ngayon, upang mas sigit pa natin mapahalagahan ang mga ina, masasabi natin na kung walang ina, walang henerasyon. Agree ba kayo doon? Elder, agree ka ba noon, Elder? O may magdi-disagree sa akin na mga lalaki, di kayo manganak. Diba? May isa kong teacher, sabi ko, bakit ayaw mo ng mga anak? Guwapo yung anak mo, ang ganda ng ano. Sabi niya, sir, ang sakit pala mga anak. Decision din pala yon. Doon ko na-realize na ang pagpanganak o pagiging ina ng henerasyon ay isang decision. So when the mother or yung isang babae magsabing, ayoko nga, sakit kaya, ikaw na lang kaya mga anak mo. Wala ang henerasyon mo, hanggang sa iyo lang. That is why I always look at the generation, yung kay Adan, tinitingnan ko siya na mahalaga talaga si Eve. Hindi lang para may katuwang, kundi yun talaga yung henerasyon pagsimulan. Kaya tingnan mo yung katabi mong babae na yan. Mama ba yan at hindi? Hindi lang yan para may kasama ka or comfort mo. Don't think about it. It has something to do with the generation. Kaya para maunawaan natin yan, pag-aralan natin, simula si Adan, ang kanyang asawa na si Eva, ay may tungkulin bilang isang ina ng salinlahi. Narinig na natin si Sarah. Narinig niyo na ba si Sarah? Narinig niyo na ang kwento ni Sarah, ni Hagar, ni Rebecca, ni Leah, ni Rachel, ni Jochebed, si Samson's mother, si Naomi, si Hannah, si Elizabeth, at si Mary. Narinig na natin yan. Iilan lang yan sa mga pangalan na gumuhit ng makasaysayang role o gampanin sa salinlahi at plano ng Diyos hanggang sa kaligtasan. Upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang plano sa pagliligtas ng sangkatauhan, mayroon isang ina na sumampalataya, nagtiwala at sumunod sa Kanya. At yun din ang aking paniniwala. Meron akong Marieta, meron akong inay na nag-oo at nagsabing, oo, magbuntis ako, kaya ako ngayon ay naging tao. Regardless kung yung nanay ko ay hindi maganda, yung nanay ko ay walang grado, regardless kung yung nanay ko kung hindi siya ganun kagaling na magulang, regardless hindi man siya ganun kabait, wala akong pakialam doon kung ano ang nanay ko. Ang mahalaga, nag-oo siya para ako maging ako. Ganon din sa kaligtasan. May isang ina na sumampalataya, nagtiwala at sumunod sa Kanya. Ngayon, pag-aralan natin si Maria sa kanyang sinabi, alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Yun po ang ating reflection sa selebrasyon na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Alipin po. Balik muna tayo doon sa Lucas chapter 1:38. Ready, go? Alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Ito yung isang katangian ni Maria. That is why there is a study of Mariology. Okay? Mariology. The study about Mary. Theologos. It means ina siya ng Diyos. Dito kayo tumingin. Sa Emmanuel Christian Church, ayaw ko marinig na kayo at sinisiraan natin yung mga pananaw nila patungkol kay Maria. Kung niluhudan nila yan, wala tayo doon. Igalang natin yung pananaw noon. Kung sinasamba nila yon, dahil sa pag-aaral, originally, ang Mariology is the study kung gaano kahalaga si Maria nang pagsabi niya, alipin po ako
ng Panginoon. It was the time na yun ang kanyang turning point na tatanggapin niya na hindi niya alam kung ano yung consequences. Kaya when they study about Maria, kung meron kayong nakikita at ayaw niyo naman, huwag na kayong mag-side comment. Kasi sila ang nakakaunawa noon. Mariology is the study of Maria. Bakit si Maria ganito? Bakit makita? Sa kanila yon. Gusto niyo pag-aralan o di mag-aral kayo doon. Pero once nakita ninyo na pinag-aralan nila si Maria, isa lang, igalang ninyo ang pananaw na ito. Dahil dyan nagsimula at pagtanggap ni Maria na sinabi niya, alipin ako, mangyari sa iyo, mangyari sa akin ang sasabihin mo. And that is the beginning na doon nagsimula si Kristo para maging tao. Amen? Kaya sa Emmanuel Christian Church, ayoko marinig na magne-negative tayo sa mga tao o idea ng iba. Just respect. Irespeto ninyo dahil may mga pag-aaral sila about Mariology. Now, sa umagang ito as we reflect, let's try to get some major point dito. Alipin ako ng Panginoon. Sabihin nyo nga. Ulitin nyo nga. Isa pa. Gusto niyo magbuntis ngayon? Sabi niyo, hindi po. Wala na pong asawa. Di ba? Yun yung status ni Maria. Nang time na yon. Virgin siya. Boyfriend nga lang niya. Hindi pa nga makatouch sa kanya. Bawal nga sa kanila mag-holding hands. Kasi bawal sa kanila dahil conservative. Di ba? Tapos, sasabihin magbuntis ka? 3 times ninyo sabihin, alipin ako ng Panginoon. Ano naramdaman nyo? Sigurado ba kayo na yun ang inyong perspective? Alipin tayo? Ano ngayon ang ipapagawa ni Lord? Handa ka ba? Di ba? Si Maria nagpapakita dito ng pagsuko. Sabi niya, nagpapakita ng pagsuko at pagpapakumbaba ng isang alipin. Pinakilala ni Maria na siya ay alipin at ang Panginoon ang kanyang hari at kanyang susundin. Bakit ko ka pinapaulit-ulit? Sa aming pag-aaral sa psychology, pag may pinapaulit-ulit kami, doon sinusukat kung totoo yung sinasabi mo. Kaya nga si Pedro, anong sinabi ni Jesus? Ilang beses siya tinanong? Mahal mo ba ako? Ilang beses? 3. Yung 3 ay isang minimum, pwede rin siyang maging maximum to measure o sukatin kung totoo yung response mo o totoo yung nasa puso mo. May pag-aaral din po yan sa psychology or sa guidance counseling. Kaya madalas, pag ako ay nasa guidance, ang aking tanong, minsan 3 beses. Meron na nga akong muntik na akong sapakin ng isang bata. Ulit-ulit ka naman, sir. Lagi ko na sinasabi sa iyo, hindi nga. Ulit-ulit. Ginanon pa ako. No? Ako pang sapakin, Takot ko na lang. So, paulit-ulit. Sa bahay din, ganun na. Pag ang mama ay paulit-ulit, ano sasabihin ng mga anak? Ulit-ulit naman to. Diba? Ang tunay na Kristiyano ay isang tulad ni Maria na buong nagpapakumbaba, sabihin, ako ay isang alipin, sinusuko ko ang aking buhay sa Diyos. Bakit ko pinaulit-ulitin nyo nga natin? Alipin ako ng Panginoon. Sinabi ba natin na tayo ay alipin ng Diyos? Handa ba natin isuko sa Kanya ang lahat? Tulad ni Maria. Di ba? Sabi niya, alipin ako ng Panginoon. Ano sunod? Sinabi ni Maria, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Pakibasa po. Nagpapakita ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Hindi alam ni Maria kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi na siya nagtanong, hindi niya kini-question kung bakit, ano, saan at paano. Pananampalataya niya ang nagpapakita ng kanyang tiwala o ng kanyang tiwala sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan.
Kung tayo ay may pananampalataya, madali natin sabihin, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. May mga tao din sa Bible na ganito rin ang kanilang pananampalataya. Si Abraham, di ba? Si Moises, si Pedro, at iba pang mga disipulo. Marami din silang, marami pang mga tao na nagpapakita na ganyan ang kanilang pananampalataya. Ang tanong, tayo ba ay handa sa kalooban ng Diyos? Masasabi ba natin na mangyari nawa sa akin ang iyong kalooban? Sinabi na ni Maria, alipin ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Tayo rin po ba? Alipin tayo ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Ang tanong, ano nga po ba ang sinabi ng Diyos para sa atin? Ang pagsunod ni Maria, sa kanilang panahon, may kaakibat na kahihiyan. Ang pagsunod sa ganitong sitwasyon, hindi madali, at hindi madali ang pagsunod, madalas hindi komportable, pero sulit naman sa huli. Tama ba? Sa mga praise and worship, ito ay tanong. Pag kayo ay nagpa-practice, may mga mahihirap na kanta, ano ang maramdaman pag nakuha ninyo? Masaya, di ba? Pag uwi sa bahay, mas masaya pag nakapaglingkod ka. Sister Evelyn, lead ng Sunday School. Daming makukulit na kids ministry. Madali lang po ba maghandle ng mga bata? Magpakain, magdisiplina, hawak ng walis tingting, tatakbo, hahabulin mo, ihatid mo, susunduin mo. Hindi talaga komportable, pero mas masarap matulog sa bahay. Di ba? Masarap manood sa Netflix. Manood na lang ng TV, relax ka. Pero iba din ang hatid pag nakapaglingkod ka. Iba din ang hatid ng hindi mo comfort zone yon, pero nakapaglingkod ka, masarap sa pakiramdam. Amen? Masaya. Ang pagsunod ni Maria, gaano ba kahirap pinapagawa ni Lord sa atin ngayon? Sa mga nanay, thank you po. Salamat. Kahit gaano kahirap ang maging ina. Ako, ang bilis, napakababa ng luha ko pag nakita ko yung mga ina sa YouTube, sa kanilang mga, yung iniiwanan na lang, no? Yung mga lola, iniiwanan na lang. Napakasakit, no? May mga doon, bakit kaya nilang ganunin yung mga ina nila? No? Sa mga kabataan, kung gaano kahirap ang maging ina, huwag naman po sana ganun kadali ang makalimutan natin sila. Sa panahon na hindi na nila kayang maglinis, sa panahon na hindi na nila kayang tumayo, sa panahon sana na hindi na nila kayang liguan yung kanilang sarili, may mga anak sana na aagabay sa kanila. Kahit gaano pa lalo na sa mga magulang na laging nasa abroad. Ang lagi niyong iniisip, wala si mama sa paglaki ninyo, wala si papa sa paglaki ninyo, wala sila. Oo, lalaki ba kayo ng ganyan? At nakapag-aral ba kayo sa kung nandyan sa tabi niyo yan lahat? Unawain. Nasa panahon na hindi na sila meron ako doon shinare yung isang OFW, no? Pag uwi niya, sinunog na lang niya yung certificates ng kanyang mga anak. Kasi halos piso yata walang natira sa kanya makapagtapos ang lahat ng kanyang anak. Nang nakapagtapos na humingi ng konting tulong, sabi, busy kami ma, wala kami pera. Sana sa Emmanuel Christian Church, walang mangyari noon. Kung meron mang mangyari, inform niyo po si Pastor Arman. Habang kaya ko,
isali ko kayo sa sahod ko. Budgetan ko kayo. Ayoko mangyari yon. Ang lola ko, kahit yung lola ko na dala-dala niya 8 manok doon sa graduation ko, nang hindi niya 8 manok buhay. Kaya ko, anong gagawin ko yan, lola? Kaya ito na yung regalo ko. Nang siya ay hindi niya kaya, lumabas na yung ovary ng lola ko ay lumabas na pala. Hindi na siya makalakad. Nung pandemic siya, sinuko ko na lang din kasi hirap na rin siya. Pero never ko yung pinabayaan. Ang ginawa ko dahil malayo sa Mindanao, ayaw naman niya pumunta dito sa Cavite, nagsahod ako nung mag-alaga sa kanya. Malayo man kami, naibigay ko man din yung kanyang basic na pangailangan. Vitamins niya. Sabi ko nga itulak ko na lang yung yung lumabas mong ovary, ibalik natin doon sa tiyan. Niloloko ko na lang kasi ayaw nga niya magpadala sa hospital. Kasi nga din ay 90 something na rin siya. 92. Ganun. So, sana walang mangyari. Gaano kahirap ang pinagawa ni Lord sa mga nanay ngayon? Dito kayo tumingin mga nanay. Nasaan ang mga nanay? Say amen. Yung mga mukhang nanay, wag muna. Wala pa nung kayong anak. Sabi ko kay Ruth, di ka pa nanay, di kita binating mother. Sabi ko kay Ruth kanina. Sa inaanak ko. Gaano ba kahirap maging ina? Mahirap ano? Mahirap So, mahirap na masarap. Gusto ko yung masarap. Pero dahil ako ay working student, simula ng grade 3 pa ako, halos lahat ng klaseng ina yata ay napagdaanan ko. Grade 3, ibaamo ko. Grade 4, ibaamo ko. Grade 5, ibaamo ko. Grade 6, ibaamo ko. Pumunta ako ng third year high school sa mga madre. Buti na lang sila ay mga virgin. Sila ay sister. Di sila mother. Kasi madre nga sila. Wala na silang anak. Puro sila mga virgin de la charity. Pero nakita ko, ngayon ako ay guidance. Diyos ko po, pinipigilan ko na lang yung aking luha pag makita ko yung lola at mama. Sir, ginawa ko naman lahat ang aking anak. Gigising na lang nagsi-cellphone, yung pala bagsak. Diyos ko, ang sarap magsasabog sa guidance, no? Tapos may ina doon kahapon. Friday. Sabi niya, Sir, pa-enroll ko po yung aking anak. Repeater. May repeater. Ganda ng bahay. Taga Phase 7. May sasakyan. Lahat ibinigay. Ang binalik, 3 subject, bagsak. Sabi ng isa, mga teacher kasi dito, mahigpit teacher pa. Ha? Tapos ang absences ay 95 over 130. O bakit? Sobrang kalahati pang absent na. Sabi ng mama, pinahinahatid ko naman sa gate. O hanggang gate lang. Tandaan mo ang gate. Bukas yan lagi. Kung ipinasok mo yan at sinara mo sa gate, pasok yan sa room. Nasa gate lang. May ibang gate. 95 absences. Meaning yung 95 days sinahatid. Napakahirap. Sa pag-aaral, pag-nurture ng mga bata, napakahirap. Hindi man ako mama, hindi man ako babae in nature, but hindi na kailangan i-define at hindi na kailangan ipagsigawan ng mga ina dyan kung gaano kahirap. Dahil yung mga anak, makikita kung gaano kahirap. Ma, meron na bang papagkain? Ma, may gano'n, ma, may laba, mama, ganito, mama, ganito, ma, ganito. Pag hindi maibigay yan, sinusumpong ka na agad. Ang sarap. Iuntog. Diba? Mahirap. Ngayon ang tanong, baliktarin natin, gaano ba kahirap ang pinapagawa ng Diyos sa mga bata, sa mga anak upang alagaan ang mga magulang na ito? Mahirap ba? Ay mahirap to, Pas. Mama nga ni, ang dami gani, mga utos. Mama nga ni, dami reklamo. Di ba? Pero mas mahirap ang kanilang pinagdaanan kaysa iyo ngayong katayuan. Mahirap man sa umpisa, sabi nga ni Sister Pressy, sa huli naman ay sulit. Mahirap na masarap, sabi ni Sister Pressy kanina. Tama ba? Oh, fulfillment yon.
Napaka-fulfilling sa mga magulang yan. Si Maria isang ordinaryong alipin para sa pinakamahalagang layunin. Isang ordinaryong alipin para sa pinakamahalagang layunin. Si Maria isang bata, mahirap at hindi tanyag sa kanilang lugar. Ngunit pinili siya ng Diyos upang isilang ang tagapagligtas. Ano ba ang umahadlang sa atin sa pagsunod sa Diyos? Dahil ba mahirap tayo? Dahil ba hindi tayo sikat? Dahil ba wala tayong angking ganda? O angking talino? O angking yaman? Ba't mahirap sumunod? Dahil ba wala tayong sasakyan? Dahil ba ganito ang kakulangan? Hindi naman yan ang nais ng Diyos. Ang nais lang ng Diyos ay pusong handang sumunod. Amen? Sino dito ang mga mama? Say amen. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil sa pag-anak ninyo, nakasakit-sakit at hiniwa pa nga yung iba, sumunod kayo doon sa kalooban ng Diyos sa pag-propagate ng buhay. Amen? Sabi ng mga asawa, huwag naman, di naman sila mga anak pag wala kami. Eh, di palakpakan din kayo. Di ba? Ang sinasabi ko doon, gaano kahalaga ang pagsabi ng isang ina, ng isang babae, yes, I do. Oh. Sino nang yes, I do dito? Say amen. Nung nanganak, yes, I do. Di ba? So, sakit na sakit sa una. Sunod naman na buwan, meron na naman. Sa unang panganak, ayoko na! Sunod naman na taon, meron na naman uli. Ayoko na! Nakaapat na, ayoko na. Nakasyam. Kami ay siyam. Nanay, nakaayoko na. Nakasyam ka pa, di ba? Yun ang ayaw, pero nakasyam. Pero, gaano man kasakit, pero yung kanilang mga puso ay handang sumunod. Hindi madali maging ina, pero ang mga ina natin ngayon, nagsasabing, yes, I do. Gaano man kahirap, mga anak, gaano man kahirap mag-conceive for 9 months, hindi mo alam kung anong kakainin, hindi mo alam kung paano matulog, hindi mo alam kung paano matulog ang buntis, eh syempre nakapikit mata. Kasi kung ang buntis natulog, nakaganito, parang palaka, makatagilid, palaka pa rin, pag ganito, hindi komportable magbuntis, may mga scratches, ang beauty nila, sira, ang mga lipstick nila, ang amoy nila, amoy gatas, amoy pag nag-alaga ng bata for how many years, nandyan lang sa bahay. But again, yun ang mga pusong nagsabing, yes, I do. Di ba? Yun naman. Kaya, mga nanay, thank you for your heart saying, I do. At ngayon naman ay may anak na you did it. Amen? Makikita ko lang si Bella. Si Bella, no? May mga bata pang, may mga bata ngayon, di ba? Si Bella, pag nakita mo, napaka-hyper, Eh, pag ikaw ba naman ang mama na maubos ang iyong patience, Di ba? Bella, di ba? Pero it takes, ano ba tawag yun? Yung patience ng isang ina para mapalaki ang anak ng puno ng pagmamahal. Ika nga, ang Diyos ay nais niya, availability matters more than our ability. Sabihin nga natin, availability matters more than our ability. Si Maria, hindi ganon naman kayaman. Si Maria ay mahirap lang, hindi ganon katanyag. Siya ay bata, siya ay wala naman, hindi naman nagsabi doon na nag-aral. Pero ang puso niya, sabi niya, alipin ako ng Panginoon. Your will be done. Availability matters more than our ability. Kaya yung mga asawa, yung mga nanay, lalo na yung mga professional na mga nanay, no?
dito sa Emmanuel Christian Church, maraming professional na mas pinili nila yung pinaghirapan nilang kurso, naghirap sila ng kurso for 4 years, grade 1 to high school to college, tapos ngayon, tapos sasabihin na, pwede ba maging ina ka, tapos dyan ka lang sa bahay. Diba? Kaya mga Koreano, ayaw na mga ganun eh. Yung mga professional na Koreano, ayaw nila. Pag sila ay mga professionals, ayaw nila magpapa-under. Pero dito sa atin, maraming mga professionals sa mga nanay, mas pinili nila nasa bahay because they are available to take care ng mga anak na ibinigay ng Diyos sa kanila. It's availability than their ability. Diba? Meron ditong si Sister Evelyn yata ay nurse, diba? Nurse was Sister Evelyn. Sino pa mga professional? Si Sister Loida yata ay Sister Loida? Commerce? Parang accounting. Kaya magaling sa pera to Sister Maan yata ay accountancy. Accountancy ka, di ba? Oo. Accounting na lang ng pera. Di ba? Sino pa bang mga professional dito na alam ko? Para halos lahat dito sa ECC ay puro mga professional pero mas pinili ang kanilang availability to take care of their children than using their ability to work in the company and become mayaman na mayaman. Si Mami Susan ay professional teacher. Naging head. Diba? Availability than our ability. Ang Diyos ganun din ang kanyang hinahanap. Yung gusto mo kaysa iyong abilidad. Sa mga ina, maraming salamat. Palakpakan man natin ang mga ina. Sabihin nga natin, maraming salamat. Sabay-sabay natin sa mga ina, sabay-sabay, maraming salamat. Ang pagiging ina ay hindi madali. Kung para sa iba, isa lang kayong babae, para sa Diyos, kayo ay mahalaga at mahal niya. Para sa iba, kayo ay sinisigawan at sinasagot-sagot ng walang paggalang. Tandaan ninyo, ito lang ang utos na may pangako. Honor your father and mother and you will live long. In Exodus chapter 20 verse 12. Tandaan ninyo sa lahat ng utos ng Diyos, ang pangako, ang utos na may pangako ay yung pangako na mahalin mo ang iyong ama at ang iyong ina upang mabuhay ka ng mahaba sa lupa. Kaya kung ikaw mga magulang ngayon ay sinasagot-sagot ka ng pabalang at walang galang iyong mga anak, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Sa puso ng Diyos, ikaw ay number 1. Amen? Dito kayo tumingin mga inay. Ikaw ay number 1 sa puso ng Diyos. Sa panahon na mga anak nyo, hindi kayo magkakaunawaan. Sa panahon na nasigawan ka, sa panahon na nasaktan ka, sa panahon na hinahanapan ka ng iyong pagkukulang, sa panahon na hindi mo na naunawaan ang iyong anak, sa panahon na marami ng sakit na nadulot sa iyo, tandaan mo, meron kang Diyos na nagmahal sa iyo. Meron kang Diyos na naglagay ng kautusan at nagbigay ng utos na ito na may pangako na ang sino man susunod at mag-honor at magbigay ng karangalan sa iyo at gagalang sa iyo ay magkaroon ng buhay. Amen? Ganon. At ito pa, kung paano si Maria naging halimbawa sa pagsunod sa Diyos, huwag natin kalimutan na sila din ay nangangailangang sundin, igalang at mahalin. Si Jesus mismo ay pinapakita ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Isa sa 7 last word of Jesus Christ ay ang pagpapahalaga ng isang ina. Kahit sa kanyang huling hininga, tinagubilin niya ang pangangalaga sa kanyang ina. Ano ang sinabi niya? In John 19:27, ituring mo siyang ina. Sino pa dito ang may ina? Say amen. Ako, may ina pa. Salamat sa Diyos. Tatay ko ang sumuko eh. O, di ina.
ituring mo siyang ina. Ano mang klaseng ina yan, ituring mo siyang ina. Hindi man siya ganun ka-perfect na ina, inam niyo pa rin siya. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ituring mo siyang ina. Coming from the Lord Jesus Christ. Coming from our Savior. Coming from that nakahang na siya, nandyan na, malapit siya namatay, hindi niya nakalimutan ang itagubilin niya na mahalin at ituring mo siyang ina. Gaano kahalaga ang isang ina? Kung si Jesus ay itagubilin ang kanyang ina sa mga disciples at paano siya ituring dapat, kayo din at tayo din. How much more sa mga anak ngayon? Ibinigay na ng ina sa lahat. Pagtimpla ng gatas, pagpakain, pagpapalaki, pagpapaaral, lahat na lang kakainin ng mama, isusubo na lang, ibibigay pa, lahat ng pag-unawa, tinatakpan ka kahit nagkasala ka, dahil ang ina laging tinatakpan ka, nag-aaway sila, husband and wife, para protektahan ka, wala kang karapatan na kalimutan sila sa panahon na tatanda sila. Mahalin niyo sila dahil yan ang utos at yan ang tagubilin ni Kristo para sa ating lahat. Amen? Kaya love na love ko mga nanay dito at mga lola eh. Ayaw na ayaw kong kasi di ko alam. Ayaw kong inaaway mga nanay dito. Magkakasundo talaga tayo pag love ninyo yung ina ninyo. Pero pag hindi nyo love yung ina, mag-aaway talaga tayo. Sa school, mga bata, pag sinasabing inaway ang sir, inaway ako yan. Community service ka. Pinaparusahan ko. Community service, sinabon ko yung mga batang mga ganon. May isang nagsulat coming from Pastor SteveHords.com. Sabi niya, as I walk through my museum of memories, I owe for your time. Para sa mga mother, I owe for your time, day and night. Utang ko sa iyo yung aking time. In day and night, I owe you for your example. Consistent and dependable. I owe you for your support, stimulating and challenging. I owe you for your humor, sparky and quick. Ang mga nanay kasi, may patawa din yan. Pakunwari lang. Pagalit-galit yan, pero tawang-tawa din yan sa sarili. Yung nanay ko, ganun. Kunwari mataray. Pero nagpapatawa din yun. Kung hindi naman siya magpatawa, ngayon na-realize ko, ano lang pala, mababaw lang ang tawa ng aking nanay. I owe you for your humor, sparky and quick, and I owe you for your counsel, wise and quiet. Parang yung counsel dito, wise and quiet. Wise, pero yung quiet, parang, sabi ko dito, parang may tunog. Kaya sabi ko dito, I owe you for your counsel, oo. Pero yung wise, tama yun. Yung quiet, parang hindi ako sigurado. Sigurado ba kayo dun sa quiet? Ha? Mga anak, sigurado ba kayo dun sa quiet? Parang hindi yata. Gising na, parang yung quiet. Parang ibang kapanahunan to. Pero yung panahon ngayon, yung wise, pwede. Yung quiet, parang iko-correct ko muna to. Mag-message ako doon. Message ko ulit mamaya. I owe you for your humility, genuine and gracious. Si nanay, ako, yung nanay ko personally, yung pagpapakumbaba niya, napansin niyo na mas gusto ko nasa kusina ako sa church, namamalingki ako at nagluluto. Yan ay galing sa aking nanay. Si nanay at tatay, itunuturo sa amin yon. Huwag kang kumain, sumabay sa kanila. Yan ang lagi niyang sinasabi. Yan ay paggalang sa iba. Pero huwag mo ubusan yung sarili mo. Kaya si nanay tatay nakatabi na.
Kaya pag naubos ng bisita, meron pa siyang tinatakpan ng takip ng kaldero. O, bakit? Ang sinasabi lang nila on how to serve others. Kaya dito sa simbahan, pag kumakain kayo at ako nasa kusina, huwag kayong mag-alala, sanay ako doon. Huwag niyo lang ipahalata kay Pastor Lawrence. Kasi nagagalit si Pastor. Sabi, Pastor Lawrence, ba't wala ng kanin? Saing uli. Di ba? Yung mga ganon. Pero kasi ganon ang aming orientation. Doon ko naalala ang aking nanay. I owe you for your hospitality, smiling and warm. Itong mga nanay, bakit kaya? Pag may mga bisita, pasok. Yung nanay ko, nanay, siyam kami. Pasok sa kwarto. Bakit, Nay? Ganon kami. Ang kwarto namin, manliit. Siyam kami pasok. Pasok sa kwarto. Pasok. Bakit kayo pinapasok? Yung pala, may naningil na Bombay. Kala ko ay bisita. Pinapasok kami doon sa kwarto. Yung hospitality ni nanay, may pinapapasok doon sa amin. Kaya nga, una naming relihiyon, alam niyo po bang una naming sect ay Seventh-day Adventist? Kasi ang pinapasok ni nanay, yung pastor ng Seventh-day Adventist. Pinapapasok niya yon. Pinalabas din ni tatay. Alam niyo bakit? Inaway ni tatay ang pastor na yon. Ang kinuha ba ni tatay, yung bangka ni tatay, puno ng isda, danggit, yung mga parrotfish, may mga pusit, lahat ng klase puno. Sabi ng pastor, itapon mo yan. Dahil yan ay mga pinagbabawal sa Biblia. Tatay, nangisda si tatay, alas 7 ng gabi, nakauwi ng madaling araw, tapos ipatapon mo lang yung buo na, sabi ni tatay, papanain ko yung pastor na yan. Nagutom kami. Takbo ang pastor, di na bumalik. Haba ng pana ni tatay. Loko ka, nagsishare ka ng word of God sa gutom, ipatapon mo yung kuha, yun lang yung kuha ng mangingisda, hindi mo inunawa yung konteksto ng mangingisda, ipinasok mo yung bawal, papanain ka talaga. Ayan. Takbo ang pastor. Dahil sa hospitality ng nanay ko, meron namang dumating na ibang relihiyon. Pentecostal. Sa daming pinapasok ni nanay, meron naman doong charismatic. Kaya memorize namin ang rosaryuhan. Di ba? Musayaw sa kalibay. Ganon-ganon kami doon. Hospitable nga si nanay. Lahat yata ng tao pinapunta, pati mga rebelde. Akyat. Mga anak, pasok. Yung mga rebelde doon sa Mindanao, pati sa mga rebelde, sabi nanay, may bisita tayo. Rebelde, pinakain ng pusit. Sabi, sarap naman tatay. Lahat ng mga rebelde pinakain. Kasi mga rebelde, pag mga alas 12 ng gabi, yan, iikot sa amin. Tapos kami mga anak, mag-aantay sa pagbalik ni tatay galing sa pangisda. Pag meron ng kuha si tatay, antay namin alas 12 ng gabi pagkuha niya kasi magluluto kami ng hating gabi para makakain kami. Kasi wala naman kami ulam. Antay lang namin yung aming tatay. Dahil sa hospitality ni nanay, pag may dumaan na mga rebelde, naka-baril, may mga baril, papasokin yan, pakainin. So, sayang. Yung pusit sana, amin yun Nakain ng rebelde. Paksiw na lang tayo. Yung buntog, yung parrotfish, paksiw na lang kami, sayang yung pusit. Ganon. Hospitality. Na namin yan sa aking nanay. I owe you for your insight, keen and honest. I owe you for your flexibility, patient and joyful. At ito yung nakita ko dito sa mga nanay. Naiinggit nga ako mga nanay dito sa church Kasi yung flexibility, patient and joyful, yung kabiruan mo lang yung mama mo. Okay? Flexible. I owe you for your sacrifices, numerous and quickly forgotten. May mga nanay na ang daming sinasakripisyo pero hindi naman nila nakakalimutan pero hindi nila sinusumpat. Amen. Yung mga nanay na ang daming pinagdaanan
pero hindi nila sinusumbat sa kanilang mga anak. I owe you for your faith sa pananampalataya. I praise the Lord. Yung mga nanay na nandito sa simbahan, ng mga anak ay ayaw sumunod, walang problema. Manatili kayo sa inyong pananampalataya. Anuman ang pagyanig at anuman ang mga hamon at yayanigin kayo ng hamon sa inyong mga anak, sa buhay, manatili ang inyong pananampalataya. Solid and sure. I owe you for your hope, ceaseless and indestructible. I owe you for your love, devoted and deep. My dear brothers and sisters, sa Emmanuel Christian Church, let us honor our mother as we honor our God. Kaya sabay-sabay nating sabihin, Salamat, Ina.